Kabanata 411. Tama. Malaking kawalan ang dinanas namin sa pagkakataong ito. Hindi ko inaasahan na mahahanap ng The Boundless Academy ang lugar na ito. Gayunpaman, minamaliit pa rin kami ng The Boundless Academy. Bagamat hindi tayo kasing husay ng 1,000 taon na ang nakalipas, hindi tayo matatalo ng isang grupo ng maliliit na disipulo. Papi. Sabi ng iba. Sok sok sok. Sa grupo ng mga disipulong iyon, may ilang mga batang babae na may pambihirang hitsura. Sa kasamaang palad, kailangan nating dalawa na lumapit at kolektahin ang mga aura na lumabas mula sa espiritu ng bangungot. Hindi natin sila magawang tugisin. Mabuti na lang para sa mga taong iyon. Stop talking. Bilisan mo at kolektahin mo sila. Kung may oras pa, baka may sabaw na maiinom tayo. Pagdating naman sa mga babae, halatang kilig na kilig silang dalawa. The Nightmare Spirit. Ito ang kasamaan ng kasamaan. Ito ay tinatawag na isa sa mga pinakakakilakilabot na pag-iral. Kapag lumitaw ang bagay na ito, tiyak na ito ay isang hindi maisip na sakuna. Sa kabutihang palad, ang enerhiya ng devil dito ay mayaman, at ang Nightmare Spirit ay bihirang umalis itong kuweba. Pinaikit ni Zephyr ang kanyang mga mata at patuloy na nag-iisip. Nagsimulang maging malamig ang ekspresyon ng mukha niya. Si Diane hindi pa namatay. Ito ay lampas sa kanyang inaasahan. Itinago talaga ng lalaking ito sa mga elder ng The Boundless Academy. Ito ay simpleng hindi maisip. Sa mga oras na ito, naramdaman na niya na palapit ng palapit ang mga yabag. Bed. Sinubukan niya ang kanyang makakaya na patakbuhin ang totoong enerhiya sa kanyang katawan, gumawa ng tunog na halos gumuho, ngunit ang dami ng totoong enerhiya na natipon ay kaawa-awa na maliit. Anong nangyayari? Bakit hindi naglalabas ng aura ang Nightmare Spirit? Biglang nagsalita ang isa sa kanila na may halong pagtataka. Oo, anong nangyayari? Halatang madami sila nung kinolekta natin dati. Naging mahina lalo ang aura dito. Anong nangyayari? May tao dito. Biglang may nakadiscover sa figure ni Zephyr sa kuweba. Sa oras na ito, nakita rin ni Zephyr ang lalaki ng malinaw. Dalawa sila sa kabuuan. Nagsuot sila ng masasamang damit, at ang kanilang mga mukha ay mabangis. Mahirap makakuha ng magandang impresyon sa kanila, lalo na ang mabangis nilang mga mata. Buhay pa ang disipulo ng The Boundless Academy. Damat, paano nakapasok ang lalaking ito sa kuweba ng Nightmare Spirit at hindi namatay? Sa pagtingin sa dalawang bagay na ito, biglang lumubog ang puso ni Zephyr. Pareho silang mas malakas kaysa sa kanya. Base sa kanilang aura, halatang lampas na sila sa level 5 agility realm. Itong batang ito. Parang nasugatan ng malubha, hindi ko alam kung bakit. Pero hindi siya makagalaw. Talagang nakita ng isa sa kanila ang kasalukuyang sitwasyon ni Zephyr at sinabing may mabangis na mukha. Patayin mo siya. Nagkatinginan ang dalawa at agad na inatake si Zephyr. Buzz. Ang dalawang itim na ilaw ay mabilis na naging dalawang malalaking itim na ahas at napunit patungo kay Zephyr. Damn it. Nagmura si Zephyr sa kanyang puso at nagsimulang pakilyusan ang lahat ng kapangyarihan sa paligid niya, sinusubukang igalaw ang kanyang katawan. Sa oras na ito, hanggat nagtago siya ng malalim sa yungib, ligtas siya. Sa kailaliman ng kuweba, mayroong isang maliit na bahagi ng Nightmare Spirit, na sapat upang protektahan siya. Gayunpaman, tila nagugat ang kanyang katawan. Kahit anong pilit niya, hindi siya makagalaw. Boom! Nang malapit na siyang kagatin ng itim na ahas, isang malaking boom ang maririnig mula sa loob ng katawan ni Zephyr. Pagkatapos, isang kakaibang pagbabago ang nagsimulang umikot palabas mula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang katawan. Buzz! Ang hindi kumpletong half-moon sword-shaped rune sa pagitan ng kanyang mga kilay, na nagtitimpla pa ng kung ano, ay biglang lumiwanag ng maliwanag, na para bang ito ay ganap na napunan. Pagkatapos, ang mga mata ni Zephyr ay naging napakalinaw sa isang iglap, at ang pagitan ng kanyang mga kilay ay gumalaw. Doon, biglang sumiklab ang isang nakakatakot na liwanag. Kabanata 412. Buzz. Namuo ang ningning. Ito ay bumuo ng isang matatag na banal na haligi.
Agad itong nabangga sa dalawang itim na ahas. Boom! Gayunpaman, isang kakilakilabot ang nangyari dahil dito. Sa sandaling ang malalaking itim na ahas ay hawakan ang banal na haligi, sila ay tumalikod, at sa mas mabilis at mas nakakatakot na puwersa, marahas nilang binomba ang dalawang lalaki. Ano? Imposible. Pagharap sa kakaibang bagay. Ang dalawang magsasaka ay hindi mapigil ang umungol ng malungkot. Boom! Ang malalaking itim na ahas ay sumugod sa kanila at nilamon sila. Nagkaroon ng mas maraming kulog at kidlat at isang banal na kapangyarihan na tuluyang dumurog sa kanilang huling bakas ng buhay. Evil. Breaking Eye. Unti-unting lumitaw ang mga bulong sa kuweba. Ang mga mata ni Zephyr ay kumikinang sa banal na liwanag, at isang sagradong marka ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay. Parang third eye. Sa itaas nito ay isang sinaunang at mapanglo na aura, higit pa sa pagkakaroon ng isang uri ng kapangyarihan. Ang half-moon sword light-like rune sa pagitan ng kanyang mga kilay ay orihinal na gumagawa pa rin ng kung ano. Ang ganitong uri ng paggawa ng serbesa ay tumagal, ngunit ngayon lamang, mayroong isang malakas na puwersa sa loob ng katawan ni Zephyr na mabilis na pinunan ito, direktang pinaikli ang oras na nagtitimpla, at kahit naganap na pinadalisay ito. Buzz. Patuloy na kumukutitap ang pagitan ng mga kilay niya. Ang parang mata ay naglalabas ng nakakatakot na aura. Mula nang dumating siya sa lugar ng Ghosts Nightwalking, naramdaman ni Zephyr na tila may kung ano sa pagitan ng kanyang mga kilay na malapit ng ipanganak. Gayunpaman, kahit anong pilit niya, hindi pa rin siya makagawa ng anumang pag-unlad o pagbabago. Matapos lumunin ng Ron ang Nightmare Spirit, isang malaking pagbabago ang nangyari sa pagitan ng kanyang mga kilay. Hinaplos niya ang pagitan ng kanyang mga kilay. Naramdaman ni Zephyr ang pagkakaroon ng misteryosong Ron. Swoosh! Sa mundo sa pagitan ng kanyang mga kilay. Sa lugar na iyon, Ron flickered. Ang malademonyong lilang liwanag ay nakipag-ugnay sa sagradong asul na liwanag, na namamalagi sa paligid ng Ron. Isang malaking kapangyarihan ng kontrol ang lumitaw sa kanyang puso. Ang Evil Breaking Eye. Ito ang pangalang ibinigay ni Zephyr. Ang espasyo sa pagitan ng mga kilay ni Ems ay maaaring maglabas ng isang mahusay na kapangyarihan na may isang malakas na banal na kapangyarihan na maaaring pumatay ng kasamaan at mga demonyo. Ito ay lubhang kakilakilabot. Bukod dito, ang labis na ikinagulat ni Zephyr ay ang pakiramdam niya na ang kanyang electrical power ay hindi lamang nawawala, ngunit ang kanyang kontrol dito ay ilang beses na mas malakas kaysa dati. Buzz. Bahagyang gumalaw ang kanyang mga daliri. Isang malaking thunderblade ang lumitaw. Kumikislap ang talon at gumuhit ng mahabang bahaghari. Mabilis itong nag-iwan ng nakakatakot na marka sa batong pader 100 metro ang layo. Ang kapangyarihan nito ay bumuti ng malaki. Ang Evil Breaking Eye na ito ay ganap na nakamamatay sa mga cultivator ng Devil's Practice. Maaari nitong sirain ang ilang masasamang espiritu. Naisip niya kung paano madaling nasugpo ng kanyang Evil Breaking Eye ang dalawang eksperto sa itaas ng ikalimang antas ng agility kanina lang. Ang hindi kumpletong Ron na ito ay talagang kayang pigilan at nilamon pa ang mga Nightmare Spirit na ito. Kahit na ito ay hindi maihahambing na hindi kumpleto, ang kapangyarihan nito ay hindi mailarawan ng isip. Ang katakutan ng Nightmare Spirit ay naitala na sa sinaunang personal na sulat. Hindi banggitin ang mga eksperto ng agility, kahit na ang mas malakas na espiritu sa itaas ng agility ay walang magagawa dito. Gayunpaman, ang hindi kumpletong Ron na ito ay nilamon ito sa isang engranding paraan, na naging sanhi ng paghanga ni Zephyr. Kabanata 413. War. Huminga siya ng malalim. Ang isip ni Zephyr ay unti-unting nahuhulog sa mundo ng Evil Breaking Eye. Kaagad, isang malawak at makapangyarihang dignidad ang dahan-daang kumalat. Ang puwersa ng kaluluwa ni Zephyr ay lumalim ng bahagya sa loob ng Ron at pagkatapos ay nagsimulang subukan ito ng marahan. Boom! Isang malakas na pagbabago-bago ang biglang lumitaw. Parang natangay ang buong espasyo sa isang iglap. Sa isang sandali, naramdaman ni Zephyr na ang kanyang kaluluwa ay nanginginig ng kakilakilabot. Ang panginginig na ito ay hindi takot, kundi isang malakas na pagkabigla. Nakaramdam ng pagkahilo si Zephyr.
Gayunpaman, ang pagbabago-bagong ito ay hindi lamang tumawid sa nakapalibot na kalawakan, ngunit nagmadaling lumabas sa mga ulap. Malabo, sa kabilang espasyo ng kawalan. Sa kawalan ng isang bulwagan, bahagyang gumalaw ang isa na may gulat sa mukha. Ha! Ang ganitong aura. Mabilis na nakaunat ang kanyang palad na para bang dumampi sa mga meridian ng universo. Maya-maya pa'y lalong nabigla ang ekspresyon ng mukha niya. Ito ay isang hindi kumpletong rune. Maaari talaga nitong i-activate ang isang thread ng lakas sa loob. Ang brat na ito. Habang nagsasalita siya, medyo naging kakaiba ang kanyang mukha, ngunit hindi nagtagal ay napalitan iyon ng saya. I am really looking forward to this. Lucky brat. Mukhang lalong magiging close ang relasyon natin. Siyempre, hindi alam ni Zephyr ang boses ng kabilang espasyo. Sa oras na ito, naramdaman niya na ang kapangyarihan ng elektrisidad sa paligid niya ay naging mas maginhawa. Mukhang hindi lang ako binibigyan ng evil breaking eye ng kapangyarihan para sugpuin ang mga masasamang espiritu, kundi pati na rin ang epekto ng pagsasama ng electrical power dito. Napatingin siya sa dalawang katawan sa lupa. Ang mga bangkay ng dalawang magsasaka na ito ay naging sunog na itim. Para silang nasunog ng nagngangalit na apoy, makikita kung gaano kahanga-hanga ang kapangyarihan ng evil breaking eye na ipinakita ni Zephyr kanina. Mamatay man sila, naaamoy pa rin niya ang tipak ng evil energy mula sa dalawang bangkay. Ito ay sapat na upang ipakita kung gaano kakilakilabot at kasamaan ang kanilang mga pamamaraan sa paglilinang. Naalala ko, may binanggit itong dalawang babae kanina lang. Biglang naisip ni Zephyr ang usapan ng dalawa. Sa mga taluktok, Oriental Peak lamang ang may mga babaeng disipulo. Ang lightning sense. Bahagyang gumalaw ang kilay niya. Bigla, ang parang mata na marka ay naglabas ng isang pagsabog ng kapangyarihan, at pagkatapos ay sakop nito ang isang radius na 10,000 metro. Oo naman, ang epekto ng Eye of Thunder ay lubos na napabuti sa oras na ito, dahil ang enerhiya ng demonyo dito ay masyadong siksik, ang mga elemento ng kulog at kidlat sa paligid ay nakagapos, kung hindi, ito ay magiging mas malakas. Swoosh! Kumislap ang kanyang figure. Sa pagpapatakbo ng lightning sense, nagsimulang maghanap si Zephyr sa paligid. Naghihintay na umalis si Zephyr. Noon lamang nagsimulang manginig at gumalaw ang isang maliit na bahagi ng nightmare spirit sa kuweba. Sa isang lagusan sa mundo sa ilalim ng lupa, isang magandang figure ang tumakbo ng ligaw, at ang mga apoy ng liwanag ay natipon sa paligid niya. Gumala ang mahaba niyang buhok. Parang Fire Queen, may dala siyang pulang glow habang mabilis siyang tumakbo. Medyo maluwag ang robe. Kabanata 414. Lalo na tila nakahinga siya ng maluwag dahil sa maikli niyang paghinga, na nagbibigay ng alindog sa mga tao. Sa wakas, isang itim na ilaw ang kumislap. Sa isang iglap, nataman siya sa isang braso niya. Sa hapdi, hindi napigilan ng babae ang manginig at madapa. Sok! 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 Little girl, tumatakbo ka pa ba? Mabilis na lumitaw sa likuran niya ang tatlong itim na anino. Sa oras na ito, lumiliit na ang daan sa unahan, at imposibleng madaanan. Masasabing sa oras na ito, hindi na makamove forward ang babae. Klang! Sa kamay ng babae, dahan-daang lumitaw ang isang mahabang sibat na may nagninangas na liwanag. Sa pamamagitan ng pulang ilaw, lumitaw ang isang kaakit-akit na magandang mukha. Ito ay walang iba kundi ang panganay na senior sister ni Yuhua, si Laiyan. Sa oras na ito, sa maselang mukha ni Laiyan, may maliliit na butil ng pawis, at ang kanyang nagninangas na mapupulang labi ay bahagyang humihinga. Halata na siya ay pagod na pagod sa oras na ito. May bahid ng sakit sa itim niyang kilay. Hoy hoy, may kakayahan ka pa. Subukan mo ulit ito. Excited na sabi ng isang itim na anino. Bawat isa sa tatlong itim na anino ay nagdadala ng hindi maihahambing na masamang aura. Napakalakas nila, at ang mga itim na ilaw ay umiikot sa kanilang katawan na parang masasamang ahas. Paminsan-minsan, makikita sila. Habang lumalangoy sila, maririnig ang mga kaluskos sa hangin. Matagal na panahon na rin simula noong nakilala ko ang napakagandang babae.
Sabi ng isa pang lalaking may bangis na mukha. Hey hey, I'm so lucky to meet such woman today. I can't wait to stay here all day. I'm so depressed. Ang tagapagsalita ay isang matandang lalaki sa edad na 60. Ang kanyang mga kalamnan ay medyo nanghina, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng masamang liwanag. Maya't maya ay matako niyang titingin sa katawan ni Laiyan. Hindi simple ang batang babae na ito. Sinaktan niya talaga ang bloodthirsty Hallmaster. Dapat kang mag-ingat sa lahat. Sa kanilang tatlo, dahan-daang nagsalita ang pinakabatang binata. Klang. Nang biglang nag-uusap ang tatlo. Bigla na lang, mabilis na naging bahaghari ang apoy na ilaw at bumaril patungo sa binata. Ah! Braso ko. Napakabilis ng pag-atake ni Laiyan. Direkta itong tumusok sa braso ng kabilang partido at mabilis na sinunog ito sa tinadtad na karne. Klang! Biglang ibinaba ng matanda ang kanyang palad na parang espada at mabilis na tinaga ang braso ng kabilang partido. Sa pamamagitan lamang ng pagkabasag nito ay nagawa niyang pigilan ang pagkalat ng kanyang mga sugat. Buzz! 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 Mabilis na itinuro ng lalaking naputol ang braso sa katawan para pigilan ang pag-agos ng dugo, ngunit mas naging mabangis ang ekspresyon ng mukha nito. Damn bitch, gusto kong maging alipin kita at pagsilbihan ako magpakailanman. Buzz! Itinaas niya ang kanyang mahabang sibat. Tumingin si Laiyan sa kanya nang nakangisi. At your level, you want me to serve you. I only like strong men. I'm not interested in spicy chickens like you. Wow! Paminta ka pa. Medyo mainit ang ulo mo. Mas interesado ako sa'yo. Kahit na ang matanda ay may tuwid na mukha, ang kanyang mga salita ay lubhang mabangis. Kabanata 415. Klang. Si Laiyan, na orihinal na nagtaas ng kanyang mahabang sibat, ay biglang nanginag. Ang mahabang sibat sa kanyang kamay ay hindi na nahawakan ng mahigpit at diretsyong nahulog. Maliwanag, sa wakas ay naubos na ang lakas ng kanyang katawan sa pag-atake niya kanina. Hahaha. Magandang pagkakataon ito. Atake. Sa una ay natigilan silang tatlo, ngunit pagkatapos ay umungal sila sa sobrang tuwa. Mabilis silang sumugod kay Laiyan, na para bang nakita na nila ang kaakit-akit na anyo ni Laiyan na sinakop nila. Damn it! Maging si Laiyan, na may walang katulad na walang awa at makapangyarihang karakter, ay hindi maiwasang baguhin ang kanyang ekspresyon ng husto sa sandaling ito. Hindi niya maisip kung gaano kalungkot ang kanyang kapalaran kung siya ay mahuli ng tatlong ito. Bitch! Halika dito! Kaway ng kamay, ang binata na belang braso ay umaatungal. Buzz! Nagmamadali na silang tatlo. Biglang nagkaroon ng matinis na friction sound sa hangin. Sino yan? Buzz! Bago natapos ng tagapagsalita ang kanyang mga salita, isang malakas na banal na liwanag ang mabilis na bumagsak sa hangin at nakalok sa kanya. Ang banal na liwanag ay kulay violet, at kumikislap din na may asol na liwanag. Nagsanib ang dalawa at agad na napayakap sa isa't isa. Isang malamig at siksik na aura ang umikot. Nagdala ito ng walang katapusang hangarin na pagpatay habang agad itong pumasok sa katawan ng kabilang partido. Off! Ang dugo ay lumipad kung saan-saan, sinamahan ng itim na nabubulok na fog. Ang tagapagsalita ay walang pagkakataon na lumaban at pinatay. Isang figure, na may nakakatakot na aura, ay napapalibutan ng isang lilang asol na ningning at mabilis na sumugod patungo sa dalawa pa. Nako! Umaatake ang kalaban. Ang matandang may matandang mukha ay biglang nagpakawala ng matinis na dagandong at isang casual na sampal. 6 na Black Demon Palm. Buzz buzz buzz. Habang gumagalaw ang palad niya, 6 na palm print ang mabilis na umikot sa ere. Habang sila ay nagsalubong, ang nabubulok na enerhiya ng demonyo ay direktang naglalabas ng mga alon ng nakakasira na tunog sa hangin. Ito ay lubhang kasamaan. Nagsagupaan ang mga print ng palad sa isa't isa at imposibleng ipagtanggol. Ang mga ordinaryong tao ay masilaw sa unang tingin, lalo pat lumaban. Gayunpaman, sa harap ng 6 Black Demon Palm, ang taong ito ay hindi umiwas. Isang suntok ang sumugod. May dragon shadow na kumikislap sa suntok na ito. Sa isang kaluskos, ang kanyang kamao,
na parang kristal, ay patuloy na naglalabas ng isang malakas na aura. Boom! Ang anim na anino ng palad ay direktang tinamaan ng matigas na kamao na ito, at pagkatapos ay sumugod sila na parang bulok na mga damo. Hindi. Habang umaatungal ang matanda sa hindi makapaniwala, ang kamao, na may malademonyong lila-asul na kinang, ay agad na tumama sa kanyang katawan. Sa tunog ng pagbitak ng kanyang katawan, namatay siya. Sa sandaling ito, 2 sa 3 ang namatay, at ang natitira ay biglang nawala ang lahat ng pagnanasa sa pakikipaglaban. Sa 2 o 3 galaw lang, naputol siya sa 2 halves ng Thunderblade. Phew! Sa sandaling umalangaw-ngaw ang boses, naglaho ang malademonyong kulay violet at asul na ilaw sa paligid niya, na nagpapakita ng kanyang tunay na anyo. Kumikislap ang kanyang mga mata. Isang kakaibang ron ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang taong dumating ay si Zephyr. Matapos maghanap sa Eye of Lightning, sa wakas ay natagpuan ni Zephyr ang pagbabago-bago ng enerhiya ni Laiyan. Hindi niya inaasahan na darating siya sa tamang oras. Junior Brother Zephyr. Pagtingin kay Zephyr, bumungad sa kanyang magandang mukha ang pagtataka. Kahit matigas at mabangis si Laiyan, babae pa rin siya. Malaking pressure din para sa kanya ang sitwasyon ngayon. Sa oras na ito, nang makita niya ang hitsura ni Zephyr Khan, agad siyang nagulat. Pero sa lakas na ipinakita pa lang ni Zephyr ay lalo siyang nabigla. Kabanata 416. Kabilang sa kanila, ang isa ay nasa Level 6 na Agility Realm, at ang dalawa pa ay nasa Level 5. Kung hindi siya malubhang nasugatan, hindi niya sila pinansin. Gayunpaman, naiiba si Zephyr. Nasa Level 3 Agility Realm lang siya, ngunit madali niyang matatalo ang nangungunang 3 eksperto sa Agility Realm. Nakakaloka talaga. Junior Brother, you really have good means. Napakadali mong pumatay ng 3 eksperto. Mukhang minamaliit ka ng lahat. Bahagyang gumalaw ang magandang mukha ni Laiyan habang nakangiting nakatingin kay Zephyr. Gayunpaman, ang isang bakas ng sakit ay mabilis na lumitaw sa kanyang magandang mukha, malinaw na nakakaapekto sa kanyang sugat. Ngumiti si Zephyr at sinabing, "Siyempre hindi ako sapat na malakas kaysa sa bloodline mo." Pagkatapos ay tiningnan niya ang sugat ni Laiyan. Sa oras na ito, pagod at mapatla ang kanyang magandang mukha. Malinaw, ito ay sanhi ng labis na pagdurugo. Sa unang tingin, masasabi ng isa na siya ay malubhang nasugatan at kailangang gumaling kaagad. Senior sister, umalis muna tayo sa lugar na ito. Dito, makitid ang daan sa unahan at imposibleng madaanan. Kung marami pang kalaban, mahirap tumakas. Ito ay isang bagay para kay Zephyr lamang, ngunit ngayon kung idinagdag si Laiyan, ang panganib ay madodoble. Oo. Tumanggo si Laiyan. Pagkatapos ay sinubukan niyang bumangon. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon, ang kanyang macelan na katawan ay nakaramdam ng pagputok ng lambot at sakit. Halatang hindi siya makatayo. Malinaw na sa oras na ito, si Laiyan ay halos pagod na pagod, hindi na makalakad. Bilasan mo! Bilasan mo! Bilasan mo! Isang galit na dagandong ang lumabas. May malamig at uhaw sa dugo na aura sa boses na ito, na mararamdaman kahit sa malayo. Nako! Isa itong masamang magsasaka. Mabilis na kumalat ang lightning sense ni Zephyr at direktang, nakikita. Sa isang malayong daanan, isang grupo ng mga tao ang humahanggos patungo sa kanila sa napakabilis na bilis. Swoosh! Ito ay panahon ng krisis. Biglang gumalaw si Zephyr Khan. Ano? Anong gagawin mo? Maging si Laiyan, na laging nangingibabaw, ay hindi maiwasang mabigla sa inasta ni Zephyr Khan sa mga oras na ito. Nagsimula siyang mautal. May mga kaaway. Hindi na nagpaliwanag pa si Zephyr, direkta niyang binigyan ng kaunting lakas si Laiyan, pagkatapos ay binuhat siya sa kanyang likod, at mabilis na kumislap ang kanyang figure. Let me go. How dare you? Si Laiyan, na laging nangingibabaw, ay hindi napigil ang mapasigaw ng buhatin siya ni Zephyr sa kanyang likod. Nanginginig ang kanyang katawan at pilit na bumababa. Well, tumigil ka na sa pakikipagtalo.
Bahagyang kumunot ang noo ni Zephyr at sinampal si Laiyan. Natigilan si Laiyan sa sampal, at hindi napigilan ni Zephyr na matigilan. Subconsciously ginawa niya ito. Huli na para makapag-react siya. Gayunpaman, sa oras na ito, ang nakakakilabot na aura sa kanilang paligid ay agad na gumising kay Zephyr. Ang evil breaking eye sa pagitan ng kanyang mga kilay ay mabilis na na-activate, at ang lugar sa loob ng radius na 10,000 metro ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Damn it! Napansin ni Zephyr na may 2 daanan sa nakapalibot na lugar na maaaring madaanan. May isa sa magkabilang gilid. Gayunpaman, sa 2 grupong ito, isang grupo ng mga tao ang sumugod sa kanila. Malinaw, hindi sila ang mga disipulo ng The Boundless Academy. Kabanata 417. May problema tayo ngayon. Swoosh! Mabilis na pinataas ng Evil Breaking Eye ang output nito, at pagkatapos ay mabilis na sinuri ni Zephyr ang 2 grupo ng mga eksperto. Sa daanan sa kaliwa, ang pinuno ay may hawak na mahabang espada. Ang mahabang espada ay kumikislap, at paminsan-minsan, dumadaloy ang dugo mula sa talam. Ang kabilang partido ay matipuno at mukhang isang Verdugo na ang mga kamay ay puno ng dugo. Payat ang nasa kanan, nakasuot ng mahabang itim na kulay abong robe. Bagamat hindi mabilis ang mga galaw ng kabilang partido, tila mabagal ngunit mabilis talaga. Ang bawat hakbang ay 10 metro, at ang aura sa paligid niya ay parang isang buhay na bagay, na patuloy na umiikot. Habang ginagamit niya ang kanyang lightning sense, para mag-obserba, ang payat at mahinang demonic cultivator na ito ay biglang sumimangot at mabilis na tumigil. Ano ang isang matalas na pakiramdam ng pangunawa? Marahas na nanginig ang isip ni Zephyr. Hindi dapat magkaiba ang level ng lalaking ito sa level ni Chad Skylark. Kahit na si Zephyr ay may evil breaking eye sa oras na ito at kayang sugpuin ito sa malaking lawak, hindi nito kayang labanan ang napakaraming tao. Sa makatuwid, pinili ni Zephyr ang daanan sa kaliwa. Mula sa paghusga at desisyon, tila matagal, ngunit sa katunayan, nangyari ito sa isang kisap mata. Sa susunod na sandali, si Zephyr, kasama si Laiyan sa kanyang likod, ay mabilis na sumugod sa kaliwang daanan. Swoosh! Ang bilis ni Zephyr sa passageway na ito ay napakabilis. Ang Thunderfoot ay naisakatuparan sa pinakamataas nito. Ang buong katawan niya ay parang kidlat. Ang kanyang buong katawan ay nagdadala ng kidlat habang naglalabas ito ng mga alon ng mga tunog na paminsan-minsan sa loob ng kakaibang lagusan na ito. Ang malademonyong kulay ube at asol na glow ay kumikislap sa loob nito, nakitang-kita. Swoosh! Hinintay niya ang sandaling lumiko ang daanan. Itinaas ni Zephyr ang kanyang palad. Klang! Thunderblade! Parang lumilipad ang 10 daliri niya. Si Zephyr ay mabilis na nagpalipat-lipat ng kapangyarihan ng kidlat at tumama gamit ang kanyang tunay na enerhiya at sword energy. Doon, isang grupo ng mga tao ang nagkataong lumitaw sa oras na ito. Ay hindi. Ang pinuno ng grupo ay ang lalaking may hawak na mahabang espada. Hindi mahina ang lakas ng kalaban, at medyo napapanahon ang kanyang reaksyon. Sa mapurol niyang mukha ay mabilis siyang nag-react. Sa isang dagandong, mabilis siyang umiwas sa gilid. Off! Bagamat naiwasan ng lalaki ang talim ng kidlat, ang mga lalaking nasa likuran niya ay walang ganoong swerte at lakas. Direkta silang nalok ng nakakakilabot na talim ng kidlat. Sa oras na ito, mayroong isang tipak ng demonyong lilang liwanag na nakatago sa kidlat, na siyang kinang na ginawa ng nightmare spirit matapos itong lamunin. May bakas ng kapangyarihang lumalamon sa kaluluwa sa loob nito, na mas malakas sa tulong ng kulog at kidlat. Ang 6 o 7 metrong haba na talim ng kidlat ay direktang nabasag ng 5 figure, at pagkatapos ay nabasag ito ng isang tao. Junior, nililigawan mo si kamatayan. Sa wakas ay natauhan ang lalaking may mahabang espada sa kamay at mukhang butcher, at puno ng galit ang boses. Hawak ang mahabang espada sa kanyang kamay, mabangis niyang tinadtad si Zephyr. Malinaw, ang kanyang kalaban ay may mahusay na pag-unawa sa espada. Sa oras na ito, may mahinang layuning pagpatay na umaagos sa kanyang espada.
Malinaw, malapit na niyang maunawaan ang layunin ng espada. Klang. Mamatay. Biglang umatake ang Draken. Kasanayan sa Lightning Sword. Hindi mabilang na sword energy ang napalitan ng nakakatakot na sword blade at nawasak, gamit ang sword focus bilang pundasyon para suportahan ito. Ang lakas ng sword energy ay tumaas ng ilang puntos. Kapag naintindihan na niya ang konsepto ng espada, kaya niyang sugpuin ang lahat ng espada at takutin ang mga practitioner ng espada. Habang ang sword freaks ni Zephy ay pinakawalan, sa isang iglap. Ang mahabang espada sa kamay ng lalaking parang butcher ay nagpakawala na ng malungkot na sigaw, at patuloy pa rin itong nanginginig, halos lumabas na sa kanyang kamay. Sword freaks. Malaki ang pagbabago sa mukha ng bird-ugong lalaki nang hindi sinasadyang sumigaw. Kabanata 418. Sa isang buhay at kamatayang labanan, paano maaaring magambala ang isa? Sa sandaling nabigla ang kalaban, ang lightning sword skill ng Zephyr ay direktang hamampes sa kanya. Hindi lang nito nabasag ang sword energy ng kalaban, ngunit naglabas din ito ng matalim na gilid. Nabahiran ito ng dugo at nagmadaling lumabas. Puff! Matapos mapatay ang huling tao, nasira ang lahat ng katawan sa paligid ng Zephyr. Sa oras na ito, bahagya siyang humihingal. Sa labanan, ang paggamit ng Evil Breaking Eye ay nagsimulang maging mas pamilyar. Ang pangkalahatang kontrol ay napakalakas, at ang kontrol ng electrical power ay naging mas nakaka-relax. Agad niyang nahawakan ang ruta ng pag-atake ng kalaban. Ang Evil Breaking Eye na ito ay masasabing isang evolved version ng Lightning Sense. Bumilis ang tibok ng puso ni Zephyr. Matapos tumakbo ng 12-dosenang milya, lumakad siya palabas ng daanan at pumasok sa isa pang daanan. Sa tulong ng Evil Breaking Eye, madaling nakahanap ng kuweba si Zephyr. Hu! 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 Habang humihingal, sobrang relaxed ang mukha ni Zephyr. Sa ngayon, hindi siya matutuklasan ng kalaban. His. Habang nagpapahinga si Zephyr Khan, biglang sumakit ang kanyang balikat. Ibinuka ni Laiyan ang kanyang bibig at kinagat ang balikat ni Zephyr na parang aso. His. Baliw ka. Napabuntong hininga si Zephyr at namilipit ang mukha sa sakit. Humph. Zephyr. How dare you hit me? Galit na sabi ni Laiyan. Bagamat matigas pa rin ang tono niya ay namumula na ang kanyang pink at kaakit-akit na mukha na hindi inaasahan ni Zephyr. Bagamat wala siyang gaanong pakikipag-ugnayan kay Laiyan, mula sa tono ng kabilang partido, ang kanyang mabangis na salita ay mas ligaw kaysa sa ordinaryong mga lalaki. Hindi inaasahan ni Hi na talagang puro to the extreme ang batang babaeng ito. Ito. Hindi ko intensyon. Sabi ni Zephyr na may pilit na ngiti. Ibinaba si Laiyan, muling na-activate ni Zephyr ang kanyang Evil Breaking Eye. Sa epekto ng Evil Breaking Eye, nakita niya na walang bakas ng kalaban sa loob ng radius na 10,000 metro, na nagpapahinga kay Zephyr. Ang Evil Breaking Eye ay ganap na ngayong pinalitan ang Lightning Sense. Ito ay medyo madaling gamitin para kay Zephyr. Swoosh! Habang bahagyang gumagalaw ang kanyang palad, dahan-daang naipasok ni Zephyr ang tunay na enerhiya sa maselang katawan ni Laiyan. Kaagad, ganap na nahayag ang mga pinsala ng kabilang partido. Unti-unting naging madilim ang mukha ni Zephyr. Sa oras na ito, sa katawan ni Laiyan, isang malakas na kapangyarihan ng pagkabulok ang bumubulusok, at ang pinagmulan ay nagmula sa gitna ng katawan ni Laiyan. Ang kapangyarihan ng pagkabulok ay sapat na malakas upang lumunin ang tunay na enerhiya sa katawan ni Laiyan at palakasin ang sarili. Sa paglipas ng panahon, ang pinsala sa Laiyan ay tataas ng husto. Nakipag-away ako sa isang master na tinatawag na Bloodthirsty. Halatang may bulok na aura ang kapangyarihan ng Bass Road na ito. 3 beses akong nataman at naputol ang isang braso niya. Mahinang sabi ni Laiyan. Uhaw sa dugo. Ang bawat Hall Chief ay napakalakas. Sa huling pagkakataon na ganito ang Hall Chief, ang kabilang partido ay halatang isang Spirit Realm Master. Para kay Laiyan na maputol ang braso ng kabilang partido ay talagang hindi simple. May mali sa katawan ng lalaking iyon at may tinatagong karamdaman. Kaya naman hindi niya mailabas ang tunay niyang lakas.
Nabalitaan ko na siya. Nagsasanay siya ng bloodbath divine skill at uhaw sa dugo na parang baliw. Minsan ay nagkaroon siya ng nakakatakot na reputasyon sa Lunar Academy, ngunit pagkatapos na masugpo ang sekta. Sabi nila iyan na may seryosong mukha. Kabanata 419. Ibig sabihin, libu-libong taon na ang nakalilipas, ang Wind Lunar Academy ay hindi talaga napahamak. Marami pa ring makapangyarihang demonyo sa mga natitirang martial artist. Mahinahong pinag-aralan ni Zephyr. Oo, totoo iyon. Ang isang whole chief level expert ay makakarating na sa spirit realm. Natatakot ako na sa mga disipulo ng The Boundless Academy, ang mga pro-disciples lang ang makakaharap sa kanila, o ang mga elder ng The Boundless Academy ang makakagawa nito. Kung hindi, tayo ay nasa malaking panganib sa pagkakataong ito. Lalong naging seryoso ang magandang mukha ni Laiyan, kahit na may halong lamig. Hindi siya nagmalabis, ngunit nagsasabi ng totoo. Ito. Nakakagulo. Sa mundong ito sa ilalim ng lupa, ang mga kaaway ay hindi kilala, ngunit napakaraming eksperto ang lumitaw na. Ang isang eksperto sa antas ng Whole Chief ay hindi isang bagay na maaari nilang harapin. Ubo-ubo-ubo. Habang nagsasalita siya ay namutla ang kanyang magandang mukha. Kahit na ang tunay na enerhiya ng Ancient Dracona Quaco ay walang katulad na mabangis, hindi talaga nito maaalis ang nabubulok na kapangyarihang ito. Ang tunay na enerhiya ni Zephyr ay dahan-daang tumulong kay Laiyan na pinuhin ang nabubulok na kapangyarihan sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang epekto ay hindi masyadong halata. Kung ang bulok na totoong enerhiya ay lumitaw sa kanya, hindi ito magiging mahirap na pinuhin ito gamit ang kanyang sariling tunay na enerhiya. Medyo mahirap lutisin ito nang lumitaw ito sa katawan ng ibang tao. Ang bulok na totoong enerhiyang ito ay naglalaman ng kapangyarihang lumunin ang lahat. Maliban kung ang aking Panginoon, si Elder Lucia Pearson, ay personal na kumilos, walang paraan upang malutas ito. Sabi nila iyan na may mapait na ngiti. Sa oras na nagpakita si Elder Lucia Pearson, huli na ang lahat. Walang tiwala si Zephyr na hayaang magpakita si Elder Lucia Pearson. Mukhang ito lang ang paraan. Mukhang ito lang ang paraan. Bahagyang kumunot ang noo ni Zephyr. Lumabas na sa kanyang isipan ang isang paraan na ayaw niyang gamitin ngunit kailangang gawin. Mukhang kailangan nating gumamit ng ibang paraan. Walang magawang tumingin si Zephyr kay Laiyan. Feeling Zephyr eyes on her, biglang nagbago ang pretty face niya. Zephyr, anong gusto mong gawin sa akin? Pagalingin. Casual na sabi ni Zephyr. Pagkatapos, mabilis siyang gumawa ng selyo gamit ang kanyang 10 daliri. Umuungol. Ang isang malawak na kapangyarihan ay mabilis na ipinakita. Lumakas ang isang baka. Sa isang iglap, 5 makapangyarihang figure ang lumitaw sa paligid ni Zephyr. Bawat isa sa kanila ay nakasuot ng imperial na banal na balabal, mukhang marilag at kahanga-hanga. 5 kamay ng emperador. Agad na nanlaki ang nagninangas na pulang magagandang mata ni Laiyan. Nakabuka ang maliit niyang bibig at puno ng gulat ang magandang mukha niya. Maliwanag, nakilala niya ang mga taktika na ginagamit ni Zephyr. Ang mga kamay ng 5 emperador ay isang sikat na kasanayan sa paggawa ng mga elixir, at ito ay isang pangunahing sikreto sa mga alchemist. Bukod dito, ito ay napakabihirang. Hindi pa banggitin ang mga ordinaryong tao sa medisina, kahit ang isang prestihiyosong alchemy master ay maaaring hindi kwalipikadong makita ang mga kamay ng 5 emperador. Ang mga kamay ng 5 emperador ay maaaring gamitin sa pagpino ng mga pildores at pagpapagaling ng mga sugat, ngunit kailangan nilang kolektahin ang 5 kamay ng mga emperador upang magkaroon ng epekto sa pagpapagaling. Kapag ang mga kamay ng 5 emperador ay lahat ay naposes na, sinasabing mayroon silang epekto upang mabawi ang mga buto at kalamnan. Ikaw. Lalong nagbago ang magandang mukha ni Laiyan. Saglit na tila puno ng sikreto ang binata sa kanyang harapan. Hindi. Biglang nagiba ang kanyang magandang mukha. Bagamat ang mga kamay ng 5 emperador ay sapat na makapangyarihan upang pinuhin ang nabubulok na kapangyarihan sa kanyang katawan, kailangan nilang makipag-ugnayan sa isa't isa kapag ginamit ang mga ito. Hindi ito katanggap-tanggap kay Laiyan. Gitling.
Kabanata 420. Zephyr. How dare you? Sa pagtingin kay Zephyr, ang magandang mukha ni Laiyan ay nagsimulang maging mahiyain. Ang ganitong uri ng ekspresyon ay bihirang lumitaw sa matigas na nakatatandang kapatid na ito. Kung hindi ako kumilos, mamamatay ka. Mahinang sabi ni Zephyr. Lalong lumambot ang mga kamay ng 5 emperador, at naging seryoso ang mukha ni Zephyr. Kahit ngayon, medyo mahirap para sa kanya na ipakita ang mga kamay ng 5 emperador. Swoosh! Ang kanyang mga daliri ay parang mga espada. Mabilis na tinamaan ni Zephyr ang katawan ni Laiyan. Zephyr! Tumigil ka! Isang nakakatakot na anino ang biglang lumabas mula sa katawan ni Laiyan, na parang apoy na demonyo. Isang malakas na aura ang kumalat, sinusubukang lumaban sa anino ng 5 kamay ni Zephyr ng emperador. Gayunpaman, ang anino ay dumating at umalis ng mabilis, ngunit biglang nawala sa susunod na sandali. Ubo-ubo-ubo. Patuloy na umuubo si Laiyan. Malinaw, ang kanyang mga pinsala ay naging dahilan upang hindi niya maipakita ang kanyang lakas. Zephyr Khan. If you dare to touch me, I swear I'll kill you. Habang nakatitig kay Zephyr, hindi na itago ng kanyang magagandang mata ang malamig na kislap sa mga ito. Kung hindi siya pananakot ng batang babae na ito, nais ni Zephyr na gawin ito sa banayad na paraan, ngunit ang banta mula sa kanya ay agad na pumukaw sa paghihimagsik sa puso ni Zephyr. Kung gayon patayin mo siya. May malabong ngiti sa gilid ng bibig, walang pakialam na sabi ni Zephyr. F***off. Hindi inaasahan ni Laiyan na ang ganitong banta ay walang epekto kay Zephyr. Sa kabaligtaran, ginawa nitong mas makapangyarihan si Zephyr. Swoosh! Ang kanyang mga daliri ay kasing bilis ng kidlat, at nagsimulang paandarin ni Zephyr Khan ang mga kamay ng 5 emperador. Ang ginto, kahoy, tubig, apoy, at lupa, 5 uri ng makapangyarihang kapangyarihan ng ari-arian ay mabilis na pinatong sa tatak ng kamay ni Zephyr at nagsimulang dumagsa ng patong-patong. Ang kanyang mga daliri ay parang mga espada, at ang kanyang mga daliri ay parang lumilipad. Papatayin kita. Isang nakakalokong dagandong ang pinakawalan ni Laiyan. Gayunpaman, sa oras na ito, nagbingi-bingihan si Zephyr dito. Umuungol. Sa loob ng katawan ni Laiyan, malinaw na naramdaman ng nabubulok na kapangyarihan ang kapangyarihan mula sa mga kamay ng 5 emperador. Kaagad, nag-transform ito sa isang malaking itim na anino ng paniki habang nagpakawala ito ng malungkot at nagbabantang dagandong. Lumabas ka. Kumislap ang Evil Breaking Eye sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang isang banal na kapangyarihan na maaaring pumatay ng kasamaan ay mabilis na sumabog. Para bang natunaw ng araw ang nyebe, ang figure ng itim na paniki ay ganap na natunaw, at pagkatapos ang lahat ng nabubulok na kapangyarihan ay mabilis na kinokontrol ni Zephyr. Nagtipon sa kanyang mga daliri ang mga bahid ng 5 kulay na ningning. Sa tuwing gumagalaw siya patungo sa katawan ni Laiyan, ang 5 kulay na ningning ay mabilis na tumagos sa katawan ni Laiyan at patuloy na inaalis ang nabubulok na kapangyarihan sa kanyang katawan. Buzz buzz buzz. Habang tumagos ang kapangyarihan sa kanyang mga daliri, nabasag din ang battle robe sa katawan ni Laiyan. Habang nabasag ang robe, isang magandang larawan ang lumitaw sa harap ni Zephyr. Pakiramdam. Kahit na si Zephyr ay nabuhay ng 2 buhay at ang kanyang lakas ng loob ay hindi pangkaraniwan, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa sandaling ito. Maging ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan ay nagsimulang maging magulo. Kung hindi niya ito pilit na pinigilan, si Zephyr ay magkakaroon ng gana na sumabog. Anong walang katulad na kagandahan? Napabuntong hininga si Zephyr sa emosyon. Maganda ba? Isang malamig na boses, tulad ng malamig na hangin na nagdadala ng mga tipak ng yelo, na umabot sa mga tainga ni Zephyr. Ang ganda. Casual na sagot ni Zephyr. Gayunpaman, sa isang iglap, marahas na namula ang kanyang mukha. Sa oras na ito, ang magagandang mata ni Laiyan ay nakatingin sa kanya na parang apoy, at ang malamig na liwanag at layunin ng pagpatay sa kanila ay hindi nakatago. Haha! Napangiti ng awkward si Zephyr.